Sa video natin ngayon, tuturo namin ang complete tutorial kung paano i-set up at gamitin ang TikTok Shop. So, ang TikTok Shop lumabas noong September 2023 and it's already been a huge success. Right now, masasabi ko na ang TikTok Shop ay isa sa pinakamaganda at pinakamadaming opportunities para makapag-start ka ng business. At pag-uusapan natin ang mga reasons kung bakit in just a second. Make sure na mag-stay kayo hanggang dulo ng video kasi magkakaroon tayo ng overview kung ano ang TikTok Shop. Pag-uusapan natin ang pros na paggamit ng TikTok Shop at gagawin natin ang full tutorial para mapakita ko sa inyo kung paano nyo mapapagana ang TikTok Shop nyo. Okay, so pag-usapan natin kung ano yung TikTok Shop at ano yung mga pros sa paggamit nito. Kaysa maglagay ng link sa TikTok bio papunta sa website nyo. Ang TikTok Shop ay isang one-stop shop platform sa loob mismo ng TikTok app. Ang maganda dito is mas malaking chance na mag-convert kung mag-i-stay sa loob ng TikTok app kaysa kapag nag-click sila ng link palabas ng app. Maraming pwedeng maging distractions kapag pumunta sa external browser. Kaya mas neat and organized kapag nasa loob lang ng app lahat. Kung may link ka lang sa bio at bubuksan nila to sa external browser, minsan pwede silang magduda kung legit ba o hindi. Pero with TikTok Shop, solved na yung problem kasi lahat nasa loob lang ng TikTok ecosystem. So bottom line is mas seamless ito para sa buyer at mas madali para sa kanila bumili. Okay, so now na naintindihan na natin kung bakit gusto ng iba na gumamit ng TikTok Shop, dumiretso na tayo sa full tutorial kung paano i-set up at gamitin ang platform. So once na-click nyo yung link sa baba sa description, mapupunta kayo sa TikTok Shop main welcome page. I-enter nyo lang yung phone number or email nyo and pwede na kayo mag-start. Now, isang bagay na sasabihin ko is probably mas maganda kung hiwalay yung account na to sa current TikTok or personal account nyo. Kung meron na kayong existing. Papakita ko sa inyo mamaya kung paano i-link sa personal account nyo yung TikTok Shop account nyo. Pero sa ngayon, mag-create muna tayo ng completely new account. Ang reason kung bakit dapat ganito ang gawin nyo is dahil hindi nyo ito malilink out sa personal account nyo later kung ngayon pa lang kayo magsa-sign in. Pero don't worry, pwede nating i-link later if we'd like to. So, create na tayo ng completely new account and let's start from scratch. So, in-enter ko na dito yung email ko. Gawin nyo lang din yun, tapos click continue. Mag-a-ask ito na tapusin nyo yung puzzle and once natapos nyo na yun, click continue ulit. Now, magsisend sila ng verification number sa email nyo. I-enter nyo yung number na yun kapag nakuha nyo na. Alright, once na nailagay nyo na yung number, magpa-prompt to na mag-set kayo ng password. Mag-set lang kayo ng password dito and then kapag tapos na, click nyo lang yung continue. Okay, ngayon nasa seller center tayo ng TikTok Shop at magpa-prompt to na ibigay nyo yung business type nyo. Yung options ay individual, sole proprietorship, corporation, or partnership. Kung may unincorporated or incorporated business kayo, pwede nyong piliin yung isa sa bottom 3. Pero kung sarili nyo lang, click nyo yung individual. So, let's just do individual para sa video na to. Lalo na para sa mga beginners na nagsisimula pa lang. Pag tapos nyo dito, click nyo lang yung next. Okay, next naman, magpa-prompt to na ibigay nyo isang type ng identification. Pwedeng passport or driver's license nyo. Enter nyo lang yung info na yun ngayon. And then, pwede nating i-click next once okay na. Pag na-enter nyo na lahat ng information, pwede na kayo mag-scroll pababa. And pwede nyo click dito sa baba na wala kayong business address. Kung meron kayong business address, pwede nyo yung ilagay. Pero pwede nyo rin piliin na ilagay ang residential address yung gamit nyo. Check nyo lang yung box dito. And lastly, ilalagay nyo na yung last 4 digits ng social security number nyo. Then click next. And once na naklik nyo na yung next, mapupunta kayo sa page kung saan nakalagay ang shop information. Enter nyo lang yung shop name nyo. Lalagay ko lang yung sa akin dito ngayon. Tapos pwede na kayong pumili ng product or service type dito. Punta kayo sa ibaba sa ilalim ng secure sign up. I-enter nyo yung phone number nyo. Tapos papadalan kayo na ng code. Kapag na-confirm nyo na yung information nyo, i-click nyo lang yung submit. Okay, ngayon na na-submit nyo na yung information nyo na yun, mapupunta kayo sa Seller Center homepage. May kita nyo na may ilang bagay na kailangan pang tapusin para mapagana yung TikTok Shop. Kapag nakapag-register na kayo ng business, kailangan nyo lang maghintay ng isang araw para sa approval. So, sa account nyo, baka nakalagay dito, pending approval. Okay lang yan, babalikan nila kayo in about 24 hours. Ang next na kailangan nyo gawin is magdagdag ng tax information. So, let's go ahead and gawin natin to ng sabay. Click nyo lang yung Get Started sa ilalim ng Add Tax Information. Basically, W-9 form lang to kung nasa US kayo. Okay, so once na nagawa nyo na yan, mapupunta naman kayo sa Basic Information page. At kailangan nyo lang i-fill out lahat ng information dito base kung anong nakalagay sa income tax returns nyo. Fill out nyo lang yung pangalan nyo dito, tapos kung may DBA or Doing Business As, name kayo, pwede nyong ilagay dito. Make sure na tama yung email address na ilalagay nyo kung hindi yun yung ginamit nyo sa pag-sign up. And siguraduhin nyo rin na tama yung address na nakalagay dito. Then, kailangan nyo specify kung anong type of business kayo, kung individual or entity. Pwede nyo na rin ilagay yung social security number nyo dito, tapos pwede nyo i-preview yung document. Kagaya ng sinabi natin, W-9 form lang to. Kaya kung i-click nyo yung preview, may kita nyo lahat ng information na naka-fill out sa form. And pwede nyo tong i-save as draft or click submit. Okay, ang next na gagawin nyo dito is i-set up yung shipping information nyo. So, i-click nyo lang Get Started dito.
Ito lang yung address kung saan kayo mag-ship. Obviously, private info to. Kaya di ko to ilalagay ngayon. Pero pwede nyo i-enter yan. And once tapos nyo na, click nyo lang yung submit. Now na nakapag-register na kayo ng business at naghihintay na kayo ng approval mula sa TikTok, nalagay nyo na rin yung tax information at na-setup nyo na yung shipping, pwede na kayo mag-add ng first product nyo. Yan ang next step dito. So, i-click natin yung Get Started dito. As you can see, may mga options siya. Pwede kayo mag-upload manually, mag-sync ng file sa isang store, mag-bulk upload, pwede rin kayo mag-add via the Seller Center. So, isa-isayin natin to. So, kung nagsisimula pa lang kayo, pwede kayong mag-upload manually sa TikTok ng bawat product na gusto nyong ibenta. Now, di namin talaga nire-recommend yun kasi pwede kayong gumamit ng ibang platforms like Shopify at WooCommerce para makakuha ng mas insightful data sa products nyo. Pwede nilang i-track yung inventory at cost per goods sold. Mas marami talagang usability kapag nakakonect kayo sa isang e-commerce store. Today, papakita ko sa inyo kung paano mag-setup ng Shopify store kung wala pa kayong account. And ipapakita ko rin kung paano i-setup yung WooCommerce plugin sa WordPress. So, let's go ahead and isync na natin yung store natin ngayon. Lalabas yung page na to and as you can see, may Shopify, Amazon, WooCommerce at eBay. Pwede kayong mag-sign up gamit alin man dyan sa mga stores na yan. Okay, so bago tayo pumunta dyan, pakita ko muna briefly kung paano mag-setup ng Shopify store. May link kami sa baba sa description or pwede kayong pumunta sa startupwise.com/Shopify. Kapag nag-sign up kayo gamit yung special link namin sa baba, makakuha kayo ng Shopify for just $1 sa first month. So, ganito dapat ang itsura ng page. I-enter lang natin yung email address natin and start our free trial. Once na na-enter nyo na yung information dito, pumili kayo ng password, tapos i-click nyo lang yung Create Shopify Account. Now, nasa Shopify welcome page na tayo. So, once nandito na kayo sa Shopify homepage, pwede kayong sumagot ng ilang questions para sa mas mabilis na setup. Skip lang natin to for now and papakita ko briefly kung paano gumagana yung products page dito sa left-hand side. So, go ahead and click nyo yung tab na may label na products. Tapos pwede na kayong mag-add ng product. Briefly, meron kayong title dito, description, pwede kayong mag-insert ng media, tulad ng mga pictures na kinunan nyo ng product nyo. Pwede nyong ilagay dito yung pricing ng product. I-enter yung retail price na ililista nyo para sa product. At pwede nyo rin piliin kung gusto nyong i-charge ang tax o hindi. Pwede nyo ring ilagay ang cost per item. Makakatulong to para matrack nyo yung information sa back-end para makita kung ano yung margin nyo. Pwede nyo ring i-track ang quantity sa platform dito sa Shopify na hindi nyo talaga magagawa sa TikTok Shop kung manually nyo lang i-upload. Pwede rin kayo mag-continue magbenta ng product kahit out of stock na siya. So let's say meron tayong 300 units na pwede nating i-enter dito. Pwede nyo ring piliin kung gusto nyo magpatuloy magbenta kapag naubusan na ng stock or hindi. Neat feature talaga to. Pwede rin kayong mag-add ng product SKU. Baka hindi to big deal kung isa lang yung item nyo. Pero kung multiple items kayo, siguro okay kung lagyan nyo ng barcode ang bawat isa gamit yung product SKU. At kung nag-ship kayo ng physical product, i-click nyo lang tong button na to at i-approximate nyo yung weight. Pwede rin kayong pumunta dito sa variants para maglagay ng iba't ibang sizes at colors para sa mga products na yan. And then lastly, pwede nyong i-optimize ang search engine listing. Pwede nyong ilagay ang page title, description, at URL handle. Yan ang brief overview ng mga pwede nyong gawin dito sa products page. Balik tayo sa homepage at pili na tayo ng plans. As you can see dito sa baba, kakastart lang ng trial natin. Sige, pili na tayo ng plan at tignan natin yung mga options dito. As you can see, lahat ng plans ay $1 lang for the first month. At may basic, Shopify at advanced plan. Kung nagsisimula pa lang kayo, siguro magandang mag-start sa basic plan. Pagkatapos ng unang buwan na $1, magiging $29 na to kada buwan, which is really affordable. Kung may mas malaking team kayo at gusto nyo ng mas magandang credit card rates at shipping rates, pwede kayong mag-go with the Shopify plan. Pero para sa karamihan sa inyo, yung basic is more than enough. So let's go ahead and piliin natin yung basic plan. Next, tatanungin kayo para sa payment information. So i-enter lang natin yung name natin dito. Ngayon, once na-enter na natin yung name at credit card information dito, pwede nyo yung i-review sa right-hand side. At makita nyo dyan na kung monthly kayo magbabayad, magiging $39 ang cost. Pero pwede nyo i-check yung box dito sa taas para magbayad yearly. At mas mura to, $10 cheaper kada buwan. So once na napili nyo na yung plan at payment schedule na gusto nyo, click nyo na lang yung subscribe. Next, once nakapag-subscribe na kayo, tatanungin kayo ng business address. Gawin natin yan mamaya-maya. Okay, ngayon balik muna tayo sa homepage. Palitan natin yung name ng store natin. So, go ahead and punta tayo sa settings dito sa baba. Tapos, punta tayo sa profile dito. Pwede nyo palitan yung name ng store nyo. And once na-edit nyo na yung name ng store at business nyo, click nyo lang yung save.
Now, ang point ng video na ito is hindi para ipakita kung paano i-setup yung buong Shopify store. Ito ay para lang makapag-setup ng product para ma-link ito sa TikTok Shop account natin. Now na na-setup na natin yung store name, kailangan na natin i-edit yung ilang bagay para mabalik natin to sa TikTok Shop at maging ready na lahat. Yung mga shipping, taxes, payment, let's go ahead and unahin natin yung shipping. So, i-click natin yung shipping and delivery dito sa section na to. Lagay nyo yung shipping information nyo, gumawa kayo ng custom shipping rate kung kailangan nyo. Dito pwede kayong mag-add ng expected delivery dates, local delivery at local pickup kung gusto nyo. Pero siguro di nyo naman gagamitin ng local pickup. Most likely, isi-ship nyo yan lahat. Kung mag-scroll down kayo, may delivery customization dito, saved packages at Shopify shipping. Fill out nyo lang lahat ng information na to ayon sa business at products nyo. Ngayon, mag-iiba-iba to depende sa state or bansa. Kaya kung nagsiship kayo sa isang particular country, make sure na isa-select nyo yan dito. Siguraduhin nyo lang na sumusunod kayo sa lahat ng local laws at regulations ng lugar kung saan kayo nagsiship. Pagtapos nyan, pumunta tayo sa payment sa left-hand corner dito. Now na nandito na kayo, i-click natin yung complete account setup. Pagdating nyo dito, siguraduhin nyo na i-submit lahat ng additional payment information tungkol sa business nyo. So let's go ahead and click Submit Details. Piliin nyo yung business type nyo kung individual kayo or entity. Fill out nyo lang lahat ng information dito. Pero kung mag-scroll down pa kayo sa baba, may isang importanteng bagay dyan. Ang Customer Billing Statement. Make sure na ilalagay nyo sa statement descriptor dito ang identification para sa website or brand nyo. Ang information na ito ay magpapakita sa bank statement ng customer nyo. Kaya kung nakatanggap kayo ng charge at di nyo alam kung ano yun dahil puro numbers at letters lang, ito yung possible na dahilan. Bilang customer, kung na-charge kayo sa card nyo na di nyo naintindihan dahil di siya clear, mas mataas yung chance na i-dispute nyo to. At ayaw yung mangyari yun. Magiging headache yan. Kaya siguraduhin nyo na malinaw kung ano yung nasa product or service na binibigay nyo. Makakatipid kayo ng maraming oras in the future. Once matapos nyo lahat yan, i-click nyo lang yung Submit for verification. Okay, so once natapos nyo na yung process sa pag-setup ng tax information, payment information at shipping information, balik na tayo sa TikTok Shop homepage. Ngayon na nandito na ulit tayo, click natin ang TikTok Shop channel app at i-click natin yung Learn More. Mapupunta kayo sa page kung saan pwede nyong install yan. Once na na-click nyo na yung install, baka kailangan nyo lang mag-login sa Shopify account nyo. Kaya balik tayo sa Shopify, tapos hanapin natin yung store name natin. Kung pumunta kayo sa settings sa ilalim ng My Store, ito yung Shopify URL nyo na i-connect natin dito. Balik tayo. Type natin yung URL na yun, tapos i-paste. Tapos click Login. Once na nagawa nyo na yun, pwede na kayo pumunta sa page na to at i-install yung TikTok app sa Shopify. May kita nyo dito na may dalawang platforms, TikTok Marketing at TikTok Shop. Ang TikTok Marketing ay TikTok Ads. Actually, may full tutorial kami ng TikTok Ads dito sa channel na pwede namin i-link sa baba sa description. Di tayo masyadong magdi-detail dito sa TikTok Ads ngayon. So, pwede nyong tignan yung video na yun for more information. Pero scroll down tayo, tapos click natin yung Setup Now sa TikTok Shop. Once nagawa nyo na yun, click nyo lang yung Connect with Shopify. Tapos, ilagay nyo yung account information para sa TikTok Shop. Click Login, and once magawa nyo yun, magsisend sila ng verification code sa email nyo. Check nyo sa email nyo, tapos ilagay nyo yung code na yun. Ngayon, dadalhin kayo niyan sa page na nagsasabing Connect your Shopify account with this TikTok app. Click nyo lang yung Confirm, tapos may kita nyo yung Connect TikTok Shop at Shopify logo. Let's go ahead and connect natin. Once nagawa nyo na yan, dapat dito kayo mapunta sa page na to. Kung hindi, i-click nyo yung TikTok dito sa bottom left-hand column, pwede nyong gawin to ng sabay. So, dapat nakasetup na yung TikTok Business Center account nyo. Kung gusto nyong idagdag yung TikTok ads sa account nyo dito, pwede nyo rin gawin yun. Gaya nga ng sinabi namin, may isang video kami tungkol dyan. Pero hindi natin yan ko-cover ngayon. Once nakasetup na yung tatlong yan, dadalhin kayo nyan sa data sharing. At pwede nyo piliin kung anong level ang sharing ang gusto nyo. Para makuha ng TikTok ang maximum amount of data mula sa Shopify store nyo, piliin nyo yung maximum. Once tapos na kayo, click nyo lang yung confirm. And yung last dito is yung company information. So let's go ahead and set up natin yan. Tapos dito sa baba, pwede kayong pumili ng automatic or manual payment. Pag nalagay nyo na yung business information, click nyo lang confirm. Ngayon na, nagawa nyo na yung 5 steps para i-connect ang TikTok shop nyo sa Shopify, click nyo lang yung finish setup. Ngayon, under review na yung account nyo for about 24 hours. Magre-reply na sila sa inyo via email para ipaalam na okay na ang lahat. Pag nag-scroll down kayo sa ilalim ng TikTok channel overview, makita nyo yung TikTok shop at lalabas dito yung products nyo. Ngayon, napakita na namin kung paano i-set up ang products nyo sa TikTok Shop gamit ang Shopify. Saglitan naman natin yung pag-setup gamit yung WooCommerce. Kung may WordPress site kayo, baka WooCommerce ang e-commerce platform na pinili nyo. So let's go ahead and lumipat tayo from Shopify to WooCommerce dito. Tapos click natin yung Learn More. Next, pwede nyo nang i-click yung Add to Store dito. Dadaling kayo niyan sa checkout page at pwede nyo nang ilagay yung contact information nyo dito. Pagtapos niyan, pwede kayong mag-scroll sa baba at piliin nyo lang yung Place Pre-Order. Order lang yan para sa free TikTok download sa WooCommerce. Kung may nakasetup kayong WordPress account, i-click nyo yung login button dito.
papakita ko yun briefly. Click nyo lang yung login, tapos ilagay yung login information nyo. Tapos dapat mag-pop up to. And pwede na kayo mag-continue as your profile. Once nagawa nyo na yun, click nyo yung approve. Pagkatapos nun, pumunta kayo sa plugin sa WordPress site nyo. Mag-scroll pababa at piliin yung WooCommerce para ma-install. Ngayon na na-install nyo na yan, pwede nyo nang i-click yung activate. Pag nakita nyo yung activated na yung plugin, may kita nyo na yung WooCommerce tab dito. Pag meron na kayong WooCommerce plugin sa site nyo, dapat nakasetup na kayo and good to go. Ngayon tapos na tayo. Balik naman tayo sa TikTok Shop homepage. Pwede tayong pumunta sa baba at i-connect yung TikTok account natin. Click lang natin yung Get Started dito. Ngayon kung gusto nyo itong i-connect sa personal account nyo, pwede naman. Pero highly recommended namin na gumawa kayo ng bagong TikTok at i-link yung bagong TikTok Shop account sa bagong TikTok account na yan. So once ready na kayo para gawin yan, i-click ang link official account. Tapos pag nakagawa na rin kayo ng bagong TikTok para sa TikTok Shop account nyo, iscan nyo lang yung QR code na to. Ito yung magsisetup at magli-link ng dalawang accounts. Okay, malapit na tayong matapos. Yan ang lahat na kailangan malaman para i-setup ang account nyo. Ngayon, saglitan naman natin yung ilang bagay sa dashboard ng TikTok Shop account. So, nandito tayo sa homepage. Punta tayo sa orders ngayon na nagawa natin kanina. Click natin yung Get Started. Dito nyo makikita lahat ng orders nyo. Napaka-seamless at malinis ang dashboard. Makikita nyo dito lahat ng ships within 24 hours, auto-canceling, shipping overdue, cancellation request, abnormal packages, at returns of requests. Lahat yan nandito sa dashboard. Pwede nyo ring i-manage ang returns sa section na to. Pwede rin kayong pumunta sa fulfillment section kung saan pwede ang refund without returning the product. Pwede nyo ring i-calculate ang handling time dito. Pag chinek nyo yung shipping options, may kita nyo yung ilang details. At nakalink yan sa UPS, USPS, or FedEx. Makakatulong yan sa pag-calculate ng ilang fees para sa shipping. Meron din silang shipping templates dito. Okay, kung pupunta kayo sa products, once na makonect nyo yung Shopify store nyo, lalabas na dito yung mga products nyo. At pwede rin kayo mag-add ng mga bagong products manually or by bulk. Kagaya ng mga pinakita namin kanina. Dito pwede nyong i-review yung mga product ratings at pwede nyong i-optimize ang bawat product gamit ang product optimizer. May media center din para sa lahat ng products nyo. Meron din silang neat section kung saan pwede kayong mag-explore ng product opportunities. Malaking tulong to para makahanap kayo ng bagong products na pwede nyong ibenta. Pag chinek nyo naman yung marketing, ito lahat ng discuss namin sa TikTok ads tutorial na ginawa namin na pwede nyong tignan. Pero yan, nandito yung promotions, campaigns, and TikTok funded promotions. Meron ding affiliate page dito kung saan pwede kayong magbenta ng products sa TikTok na products ng ibang tao through an affiliate program. So hindi nyo kailangan ng sarili nyong product. Pwede kayong magbenta gamit ang affiliates. And lastly, ang section na ipapakita namin sa inyo real quick ay ang analytics. Dito lalabas lahat ng analytics para sa mga SKU nyo. May kita nyo dito ang sales, traffic, at iba pang metrics na talagang helpful kapag nag-start ng mag-move ang products nyo. Lastly, papakita ko sa inyo ang Shop Health and Finance. So ang Shop Health ay magpapakita ng score para sa shop nyo. Kung marami kayong issues sa products nyo, tulad ng shipping or hindi nyo na-deliver ang product na sabi nyo i-deliver nyo, syempre lalabas lahat yun dito sa Shop Health. Kaya bantayan nyo at siguraduhin nyo na in good health ang shop nyo at na-deliver nyo ang lahat sa customer ayon sa sinabi nyo. Lastly, ang finances. Dito nyo makikita ang finance summary, payouts, statements, at taxes. Lahat ng information na to makita sa finances tab. Okay, yan ang lahat na meron kami for you today tungkol sa kung paano gumawa ng TikTok Shop. Ang TikTok Shop ay isang magandang opportunity para simulan ng first business nyo. Madaling i-upload ang products nyo. Kahit manually nyo silang i-upload or nagtatrabaho kayo gamit ang ibang e-commerce platform. Lahat ng resources na pinag-usapan natin nakalink sa description sa baba. Kung gagamitin nyo yung mga link namin sa Shopify or TikTok Shop, makakatanggap kami ng maliit na referral fee nang walang dagdag na cost para sa inyo. Malaking tulong to para makapagpatuloy kaming makagawa ng libreng tutorials and videos para sa inyo na katulad nito. Kaya nagpapasalamat kami ng sobra in advance. So with that said, we really hope na nag-enjoy kayo sa video na to. Kaya thank you so much for watching. Wish namin ang best para sa inyong entrepreneurship journey and takit sa next video.